Shout out sa ating tagapakinig na si Katsakino Dukusin, Ronald Berbosidad, Romeo Conchada at iba pa. At sa ating balita ngayon, sasabihin ng iba, imposible na makuha ng Barangay Hinebra itong si Brandon Ganuelas Roser dahil hindi yan papakawalan nitong NLEX Road Warriors. Pero paano kung ganito ang i-offer ng Barangay Hinebra? Isang 3-team trade ang Hinebra, Terra Firma at ang NLEX. Paano kung ibigay ng Terra Firma yung number 1 pick dito sa NLEX Road Warriors, so makukuha nila si Justin Baltasar dyan. At ito namang Hinebra, makukuha si Brandon Ganuelas Roser. At of course, itong Hinebra magdadagdag pa ng ibang players. Bukod dito sa number 1 pick ng Terra Firma, pwede pa nilang isama itong si Sidney Omubere, si Bon Pesumal, si Nards Pinto at iba pa. Pwede pa silang magdagdag ng sarili nila na mga first round pick. So ang lalabas dito, makukuha nitong NLEX ay yung first round pick ng Terra Firma, yung first round pick ng Barangay Hinebra, itong si Omubere, itong si Pesumal at magsasama pa ng isa pang player, itong Terra Firma. Pwede isama pa nila, depende yan sa onong hihilingin nitong NLEX Road Warriors. Ang Terra Firma makukuha niyan mga bangko ng Meralco ng NLEX at Hinebra, pero ang importante dyan, ang magiging kapalit nito si Brandon Ganuelas Roser ay yung first round pick ng Terra Firma plus mga players ng Hinebra at mga iba pang first round picks. So sa tingin ko, pag ganyan ang in-offer ng Barangay Hinebra ay hindi na makakatanggi na ibigay itong si Brandon Ganuelas Roser. Dahil alam naman natin, itong si Justin Baltasar ay isang mahusay na player at tiyak mapapakinabangan niya ng TNT. Dahil kung sino man ang makuha ang big man ng NLEX, sigurado ay doon rin naman dadalhin sa TNT Tropang Giga. Itong Convert Fiber XR, ang tingin ng karamihan, ang problema dyan ay kulang sa scoring. At mukhang ang kinakailangan nila ngayon ay isang player na kagaya nitong si Joshua Monson. Matagal nang of course na babatikos itong si Monson dahil para daw siyang isang bust. Ibig sabihin, number 1 pick pero yung performance niya hindi katulad ng mga players na nakuha pagkatapos niya. Itong si Mikey Williams, Jamie Malonzo, Calvin Optana at iba pa. Pero masasabi natin ngayon na unting-unting gumaganda laro nitong si Joshua Monson dito sa Northport at sa tingin ng karamihan, magiging bagay siya dito sa Converge Fiber XRs. Dahil ang takbo ng laro na gusto nitong si Coach Aldin Ayo ay yung mabilisan, run at of course alam naman natin na maraming fast break ang gusto ni Coach Ayo. At si Monson mukhang bagay na bagay dyan dahil itong si Monson ay isang proven scorer. Of course, alam natin na itong Northport nakuha si Alin Bulanadi. So kung mawala man si Monson, meron pa rin kapartner itong si Arvin Tolentino. Ang tanong na lamang ay kung gaano kalaki ang hihinging kapalit ng Northport para dito kay Monson. At mayroon din magsasabi siyempre na hindi siguro dapat galawin yung lineup nitong Northport. Maganda na yun, nandiyan si Monson, si Tolentino, si Bulanadi, si Chris Rosales, Ben Adamos. Pero of course, alam natin na itong Northport palagi naman yan nakikipag-trade. At for once, mas maganda siguro kung yung player na makuha nila ay mapunta dito sa independent team katulad ng Fiber XRs. At alam din naman natin na ang Converge madali rin namang makipag-trade yan. At para kay Monson, siguro kahit sino i-offer nila maliban lamang dito kay Justin Arana at sa kanilang first round pick. Marami namang mahuhusay na players ng Converge kaya sa tingin ko ay babagay talaga itong si Joshua Monson dyan. At magkakaroon sila syempre ng mas magandang performance kapag meron silang isang additional scorer na katulad ni Joshua Monson na tutulong dito kay Justin Arana.